in in fasting, disconnect to connect. Pero sa prayer, may mga bagay kasi na hindi mo talaga mabitawan din, na nalangin ka, you should connect first to God to disconnect doon sa bagay na yon. Okay? Yun mga kapatid. Sige, next slide. Makikita natin dyan, yun yung worldly desire and God. So, hanggat hindi mo ito binibitawan, hindi ka makapunta doon. So, kailangan meron kang bitawan na bagay para tanggapin ang bago. Okay? Kung puno yung dala mo, bibigyan kita ng gift, paano mo tatanggapin yung gift meron kang dinadala? So, kailangan mo munang bitawan at makuha mo yung gift. Okay? So, next. Ito yung last Sunday. Okay? Grow to go. Sa proseso ng soul winning, pinapalago po muna tayo ng Diyos para tayo ay makapag-soul win. Ma-fulfill natin yung the command to go, which is the Great Commission, mga kapatid. Okay? By the way, kasama natin si Brother Andrew from Samar. No? Nag-chat siya sa akin one time. Nandito pala siya sa Luzon. And dinaanan ko siya sa Valenzuela. Isa siya sa mga bunga ng soul winning doon. No? Siya na lang po mag-testimony kung makausap niyo siya sa dating buhay niya. No? Talaga din namang isa po siya doon, mga kapatid, nag-street preaching kami. Isa din siya na nakapakinig. And na-involved din siya sa mga worldly na katulad ko rin. No? Actually, lahat tayo dito. Maliban sa inborn tawag dito, inborn UPC, no? Or apostolic. Pero actually, wala kasing inborn Christian eh. Pag sinabi kasing Christian, you are baptized. Sa Galatians, mga kapatid, you are clothed with Christ through baptism. So, ito yung last topic natin, mga kapatid. Praise the Lord. And salamat pala, Brother Andrew, no? Nandito, kasama natin siya sa church. Sabi ko nga sa kanya, medyo malayo lang yung JSAT. Pero once magkakaroon tayo doon sa Ubando, since malapit siya nasa Valenzuela siya. Saan yung bro? Praise the Lord. Ha? Binyan? Ha? Bignay. Bignay. Okay, Bignay. Bignay. Valenzuela, mga kapatid. Oo nga, Laguna yun. Praise the Lord. So, malapit lang siya doon. So, makaka-join siya sa fellowship natin. So, ito yung 4 quadrants of life. Okay? So, balikan lang natin ito konti. Okay, next slide. Okay? So, ito yung 4 quadrants of life. Yung you know, actually, nagsimula dito, you don't know that you don't know. Hindi mo alam na hindi mo alam. Nagkaroon ng conversion, you know that you know. Hindi ko na masyadong explain to kasi sa last Sunday school natin na topic natin ito. You know that you don't know. Nung una, hindi mo alam na hindi mo pala alam. Okay? Eh, nung nalaman mo na, alam mo na hindi mo alam. Ang susunod nun, you don't know that you know. Okay? Dahil natuto ka, nagpakumbaba ka, nagpaturo ka, and ito yung time na application, training, mga kapatid, na minsan meron kang hindi alam na kaya mo pala. Alam mo pala. Okay? And dito, you know that you know. Alam mo na alam mo na. And sa conclusion natin last time, itong 4 na ito, meron ito sa tao. Okay? Di natin ma-deny na mayroong talagang bagay na alam natin. Okay? Sabi nga ni Commission, ligtas ang may alam. Praise the Lord. Meron talaga yon. Hindi naman natin pwedeng, hindi ko yan alam. Alam mo eh. Nagpapiano ka. Brother, galing mo piano. Hindi ko alam. Humble ako eh. O nagda-drums ako. Nakikita ka nagda-drums. Galing mo, brother, mag-drums. Okay yung drums mo. Hindi ko alam yan. Nakita ka na nga eh. Okay? Ito yung nami-misinterpret minsan ng humbleness or humility. Humility is not lying. Nagsisinungaling tuloy. Hindi ko alam yan. Nakita ka na nga eh. Alam mo nga eh.
So, dapat natin i-accept, alam mo to. Sa doktrina, alam mo to. Yes. Ang sinasabi ko lang, huwag mong ipagyabang. Okay? Pero may mga bagay talaga tayong hindi alam. Sa Hosea chapter 4, sabi doon, for the lack of knowledge, my people are destroyed. Okay, actually, bakit sila nagkulang? Sa baba nun, for they reject knowledge. Dahil nanatili sila dito. Okay, ang sunod nun, pag manatili ka dito, pupunta ka dito, hindi mo alam, hindi mo na pala alam. Okay? So, pero kung kulang ka ng knowledge, madi-destroy ka. So, kailangan magkaroon ka ng knowledge. Pero knowledge without love, 1 Corinthians chapter 13, walang silbi rin. Destroy pa rin. Amen? So, hindi maganda na nagkukulang tayo sa kaalaman, kaya tayo nagle-learn ngayon, kaya tayo nag-aaral. Kailangan talaga marunong tayo. Okay? Pero, hindi rin pwedeng manatili sa may alam tayo. Kailangan yung alam na i-temper siya ng kasi pag tempered siya with love, mga kapatid, ayon sa 1 Corinthians 13, magkakaroon niya ng silbi sa atin. Magagamit yan sa soul winning. Okay? And dapat nating i-accept, itong apat kasi na ito, dapat nating i-consider na meron to sa atin. May mga bagay na alam natin, pero dapat nating isipin na meron tayong hindi alam na hindi pala natin alam. At yun ay i-discover pa lang natin. And meron din tayong alam na hindi natin alam. Ito, hindi ko alam yan. Okay? Meron din tayong hindi natin alam na alam natin. So, itong apat na ito, dapat makukonsider natin yan sa buhay natin. Kasi halimbawa, pag hindi mo ito i-consider, dito ka lang, anong mangyayari sa tao? All-knowing. Hindi ka na magpapaturo. Alam mo na lahat eh. Ba't mo pa ako tuturuan, brother? Hindi ka palang nagsalita. Alam ko na yung sasabihin mo. Actually, may mga ganon, through discerning. Pero, huwag tayong manatili dito. I-consider natin, meron talaga tayong mga bagay na hindi alam. Okay? Kaya continuous yung learning. Kahit teacher ka man, kahit pastor, elders ka man ng church, yung learnings hindi nag-stop yun. Okay? Kailangan may connect natin sa faith. No? Sinabi ni brother kanina. Ang faith is yun yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Okay? You are hoping that things na hindi pa nakikita. Ngayon, may mga inaasahan kang bagay na hindi mo pa nakikita. Ngayon, nakikita mo na. Okay? And doon sa nakita mo, yun ang inaasahan mo dati. Dati, faith yun. At nasa Bible yun, nakalimutan ko lang verse eh. Ngayon, nung nakita mo na nanatili ka na doon, ang meaning ng faith, hindi nagbabago. Umaasa sa mga bagay na hindi nakikita pa. Paparating pa lang. Kung nagstay ka doon sa nakikita mo na, apektado yung faith mo doon, mga kapatid. Kasi wala na eh. Paano ka ngayon nagkakaroon ng pananampalataya kung doon ka na, example, nag-pray sila ng blessing, may faith sila doon, may hope sila doon, mga kapatid. Nakita na yung blessing, nagstay na doon. Hindi na nakita yung mga bagay na hindi pa nakikita. Medyo no? Oo. Kaya, maraming mga tao na nakafocus, nakastay na lang doon, through blessing, pagdating ng blessing, nawala na. Okay? So actually, vice versa yon. Kasi may mga taong pag dumating yung blessing, pag nagkapera, nawala. Meron din tao na dahil walang pera, nawala. Oh. Ano yun? Baga, hindi yun dahil sa pera, no? Sabi nga, ang pera, hindi naman talaga, hindi,
Hindi siya nakapagpabago ng ugali. Nagkapera ka lang, brother, nagbago ka na. Hindi yun tungkol sa pera. Okay? Hindi siya nakapagpabago ng ugali. Nakapagpalabas siya ng tunay na ugali. Ibig sabihin, ugali mo talaga yun noon. Nung wala kang pera, mapagbigay ka. Nung nagkapera ka, mapagbigay ka pa rin. Okay? Kasi, ugali mo yun eh. Pero nung wala kang pera, nung nagkapera ka, naging madamot ka, nung wala kang pera, madamot ka pa rin noon. Hindi lang halata. Kasi wala kang pera eh, wala kang maibigay eh. Diba? Naging halata lang siya nung nagkapera ka na. Kasi meron ka nang maibigay eh. Kaya ang pera, hindi siya nakapagpabago ng ugali. Nakapagpalabas siya ng ugali. Amen? Praise the Lord. So dito, next slide natin kapatid. Ito yung hindi dapat mawala sa atin. Okay, ito mix kasi ito. Okay, recap lang ito, kunting recap lang. Ito yung loss. Hindi ko alam na hindi ko alam. Nung na-convert ka, nandito ka, naging student ka, seekers ka, naging willing to learn, eagerness, mayroon kang teachable heart, ibig sabihin mayroon kang pusong natuturuan. Okay? So, actually, na-apply ito, paano kung ang magturo sa iyo ay bata? Halimbawa, ilang taon ka, Brother Roel? 33. Paano pag may magsaway sa iyo na bata? Uy, kuya, hindi sabi ni teacher, mali daw yan. Pag binaliwala mo yun, there's something wrong, mga kapatid. Okay? Kasi nawawala yung teachable heart. Hindi siya nagmamatter sa tao kung sino yung nagsabi. Okay? Praise the Lord. So dito, naging training, nandyan yung application, and then dito lahat yung realization. Pagdating natin dito mga kapatid sa elder, dapat ito hindi nawawala. Ito hindi nawawala. Dala-dala natin yan. Kung ano yung meron dito, ito dala-dala natin, hindi ang paggawa, kundi through testimony. Yung experience natin dito na dati akong basagulero, nakipagsuntukan, mainitin ang ulo. Hindi natin dala-dala yung init ng ulo dito. Ang dala-dala natin dito, yung testimony, mga kapatid, praise the Lord. Dito, dala-dala pa rin natin na kaya pa rin tayong maturuan, and dito, yung training is same pa rin. Ibig sabihin, kahit elder ka na, you are still a student, you are still a trainee, and you are an elder. Okay? And next slide natin. Kasi, dito na time, ito yung time na dito nag-develop yung faith. Actually, continuous yan hanggang dito, pero dito nagsisimula. From conversion, mga kapatid. Yung student ka, unang maramdaman ng conversion, the joy. Okay, naalala nyo yung, yung John chapter 10, verse 10? To kill, to steal, and to destroy. Pinatay niya muna, ninakawan muna, bago ma-destroy. Bakit? Ano yung unang ninanakaw doon? Yung joy. Yung pinatay doon. Ano yung ninanakaw niya? Commitment. Yung time mo sa Panginoon. And pag napatay niya yan, nanakaw niya yan, madali na lang niyang i-destroy yung pagmamahal mo. Sacrifice, love, mga kapatid. Okay? Kaya, sabi ng Bible, sino bang makapaghiwalay sa atin sa Diyos? Wala, mga kapatid. Ang binanggit doon, kagutuman ba? Actually, hindi yun eh. Ang makapaghiwalay lang doon, hindi what, kundi who. Sino yon? Sarili mo lang. Sarili natin. Kasi once sinayaan natin mapatay, manakaw, eto, madali na lang ma-destroy. Bakit ko sinasabi mga kapatid? Kasi ito, dapat dala-dala. Kung bilang student ka dito, nagpapaturo ka, you have a teachable heart, meron kang joy, meron kang faith, mga kapatid. Pagdating mo dito, hindi mo iniiwan yan dito. Dala-dala mo pa rin. Training ka na, you are still a student. Pagdating dito, mga kapatid, hindi mo iniiwan tong commitment mo. Still, nandito yan. Dala-dala mo yan. Okay? Yes. Praise the Lord. Pag nawala ito, nadi-destroy yung love. Joy, faith, hope, and love, mga kapatid, praise the Lord.
Meron kang hope dito, kaya nagkaroon commitment. 1 Corinthians 13, na-explain na natin to last time mga kapatid. Kung nawala ito, yan, is yung knowledge dito, puro yabang na lang. Okay? Kaya ang puro pinangalandakan, yung mga nalalaman mo, ako magaling ako. Sino ka ba? Okay? Sino ako? Diba? Yes. Automatic, without love, babalik ka ngayon dito sa pride, which is, ikaw yung elders. Yung the prodigal son, tapos may eldest son. Sila yung yung apat na isusulbin. Lost sheep, lost coin, prodigal son, and eldest son. Pag na-backslide ito, baguhan pa lang siya yung lost coin. Hindi siya nababackslide dahil sa kanya sarili lang. Kundi, pundasyon eh. Nababackslide siya dahil sa kapatiran, sa elders. Kasi pinagsalitaan ako ng ganyan. Baguhan pa lang eh. Huwag mo munang pakainin ng buto. Ito, pag na-backslide itong training na ito yung prodigal son. May alam na ito, na-train na eh, naturuan na eh. Pinagdesisyonan na niya. Mayroon na nga siyang commitment eh. Ito, pag na-backslide ito yung sinabi sa Bible na eldest son. So, lahat ng yan, dyan umiikot yan. Okay, next slide tayo. Praise the Lord. Yan. Madali lang ito mga kapatid. Praise the Lord. So, yan po ang topic natin. Stronger together. So, dito po sa fill up in Him in all things. Kanina, grow. Yung last topic natin sa Sunday mga kapatid. Sabi nito, pagkatapos mong mag-grow, lumago, which is the head, even Christ, for whom the whole body fitly joined. Pag nag-grow ka, mga kapatid, yung ikaw naging parte sa iglesia or ng katawan, you are fitly joined together. Sabi dito mga kapatid, you are fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Okay? Ito ay tungkol sa pagmamahal mga kapatid. Praise the Lord. So, kailangan nating mag-grow. Praise the Lord. Kailangan nating mag-grow para maging party mga kapatid. Yung part natin sa iglesia is we are fitly. Kumbaga, pag sinabi nyo kasing fit, is sakto yung, kumbaga kung sa bolt, sakto yung higpit niya. Hindi siya maluwang. Mantakin mo kung hindi fit yan. Mahirap mo yan ikabit mga kapatid. Praise the Lord. Sige, next slide. Yan. Number 1 is from personal call to corporate mission. Ito, sabi ko nga, medyo lang to kasi refreshment lang ito ng mga last topic natin. Ano ba yung 3 callings na yon? To be a farmer, a fisherman, and a witness. Diyan umiikot yung soul winning sa usaping soul winning sa Bible mga kapatid. So from personal call, tinawag tayo doon na personal call to corporate mission. Tinawag ka na maging farmer, maging fisherman, maging witness, or sa madaling salita, tinawag ka maging apostle, missionary, evangelist, hindi para mag-isa ka, kundi para sa isang corporate mission. Nagtutulungang mission mga kapatid, praise the Lord. May naghahayo, may nagpipray, o halimbawa mga nanay, busy talaga. So, kung wala talagang time lumabas, mag-preach, kung hindi mo kaya mag-preach sa labas, mag-pray ka. Amen? So, yun mga kapatid, praise the Lord. From personal call to corporate mission mga kapatid, praise the Lord. So, inihalintulad tayo mga kapatid sa Bible sa isang body, sa isang katawan na maraming parts. Lahat ng yan, meron niyang purpose. Lahat ng yan ay merong parte. Anong parte ka sa katawan? Paa. Kamay. Mata. Sinong ilong? Amen?
O kahit sabihin na natin kuko ka lang. Ha? Hindi parte yun. Okay? Kahit sabihin natin kuko. Kahit kuko ka lang sa iglesia, sa body, no? Lahat ng parte ng katawan, mahalaga yan. Kasi kung walang kuko, walang pangkamot. At kapag ang kuko ay hindi naalagaan, anong sinabi ni Kamisyon kanina? Ingrown. Masakit yan. Sino bang apektado nun? Kuko lang ba? Bahala ka dyan, kuko. Hindi na kita alagaan, ikaw lang eh. Kahit kuko ka lang, mahalaga ka, bes. Kasi, bilang mga elders or soul winners, kahit sabihin mo ng simpleng membro lang yan sa simbahan, dapat mo yung maisip na mayroon niyang value. Kaya nga, yung kanina, ang tawag doon, yung student, pag na-backslide yun sa Bible, tinawag yun na lost coin eh. Nawawalang barya. Bakit mo hahanapin yun? Barya yun eh. Kaya nga, win-win yun. Kahit student pa lang yun, lost coin, pero a coin has a value, mga kapatid. O paano yun mawiwin? Kailangan mong i-refresh sa kanya. You have a value, brother. Actually, madali yun. Madali lang yun. Actually, may mga approach na diniscuss natin last time, no? Praise the Lord. So, bawat isa, merong halaga. O halimbawa, appendix ka lang. Hindi, brother, hindi naman ako kamay eh. Hindi naman ako tenga, hindi ako mata, hindi ako bibig. Appendix lang ako. Pero may mahalagang parte ka. Hindi nilalagay ang appendix dyan kung walang purpose. Pag hindi yan naalagaan, yung appendix na yan, magka-appendicitis yan. Pag appendicitis, alam nyo, maraming namamatay doon. Kaya ito yung maintindihan natin, no, sa mga elders ng church or sa atin lahat. No? Actually, halos di naman lahat baguhan dito, no? Nagkaroon na ng training, mayroon ng yung sa student, mayroon na mga kapatid, praise the Lord. Dapat nating maunawaan yung principle ng Bible na bawat parte sa katawan ay mahalaga. Kahit bata man yan. Bless ako dito sa mga kaninong anak yon. Yung mga masisipag dito nagwawalis. Ayan sila Ay, sister, ang pangalan ka? Sister Karen. No? Maganda yung pagka-training, mga kapatid. Praise the Lord. Makakalimutan talaga ako sa pangalan talaga. Pasensya na kayo, mga kapatid. No? Ang sisipag, pagkatapos ng gawain sila, naglilipid yan. Amen. Tingnan nyo yung ginagawa nila, minsan hindi napapansin yan. Okay? Sa ano ng tao, kadalasan napapansin, ang ganda ng mata mo, brother, sister. Kung makapagsalita pa lang si Kilay, anong silbi ko? Sige nga, maganda yung mata mo, tanggalin mo yung kilay. Diba? Okay. Ma-imagine mo yung mukha mo walang kilay? Diba? So, kahit maliit yan, kapatid, mahalaga yan sa iglesia. Diba? Si brother, ito. Nakaka-bless. Alam naman natin yung kalagayan niya Pero makikita mo yung puso niya Diba? Kahit sino mahalaga. Praise the Lord. Okay? So, determine natin dito, mga kapatid. Ito, you are part of the body. Praise the Lord. Parte ka sa iglesia. Sa body, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw ay bibig, ako na lang palagi nagsasalita, alangan, bibig ka Kung ikaw ay parte ng bibig sa iglesia, hayaan mo na. Ikaw ang bibig, alangan pagsalitain mo yung ilong. What I mean is, kung ano yung purpose mo sa church, huwag kang magreklamo. Lord. Amen? Kung yung si sister, matagal na sa church, di pa rin marunong mag-preach. Alangan. Hindi sa bibig ilong sa iba.
siya eh. Nakikinig siya eh. Bibig ka. Eh kung ganun ang magiging mindset mo, bibig ka, tapos siya tenga. Pilitin mo siyang maging bibig. Sino na lang makikinig sa'yo? Amen? Nagigets natin mga kapatid. So, every part has a purpose. Ako na lang palagi lumalakad, baka eh. Doon ka nilagay. Subukan mo yung paa mo, maging kamay. Ang hirap na yan maglakad ng nakatiwarik, mga kapatid. Mantakin mo yun. Hindi may itsura yun. Amen. Si brother, kunting pagkakamali ko lang. Sinichismis ako. Ano ako magagawa dun? Bibig din siya. Bibig din siya, mga kapatid. Amen? Kasi sa part ng body, kapag ikaw ay kamay, inasugatan ka eh. Kapag nasaktan ang kamay, sino bang sisigaw nun? Amen? Siyempre si bibig. Yun yung sa libro ko, The Blessing in Criticism. Hindi lahat ng pagpupuna sa'yo ay masama. May blessing doon. Amen? Kahit sabihin natin si sister ay chismosa yan, pero may mahalagang parte yan. Sa Bible, ginamit na yung mga chismosa eh. That's right. Sino ba yung ginamit unang mag-preach ng ano? Oh? Babae! Bakit? Kasi chismosa. Joke lang mga kapatid, baka yung mga manonood, misinterpret tayo, no? Oh. Sino ba yung nilapitan ni Jesus doon sa balon? Oh. Lalaki? Babae! Bakit babae? Oh, yung Samaritan, no? Diba? The Good Samaritan? Diba? The Samaritan woman? Samaritan, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Siya ang nagpalaganap ng mensahe doon sa mga Samaritan. Right. Praise the Lord. Nagpakain si Jesus, binilang mga ano lang, mga lalaki lang. Kasi mga babae nagipagchismisan pa. Joke lang. Baka, ay, yung mga nanonood sa live. Hallelujah. Refreshment lang kasi ito na topic natin nung last. Inaantok na, nakita ko na kasi, inaantok na eh. Yung, mayroon kasing espiritu ng, ng linta. Umaakyat yan dito eh. Ayun, umaakyat dito tapos ginaganyan yung mata mo eh. Diba? Ha? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, you are part of the body. Okay? So, hindi natin maiwasan kapag nagkamali ka, mayroon talagang sisigaw. Kasi kahit paa ka, pag nasaktan yan, hindi sisigaw si paa. Ang sisigaw doon, bibig. Pero lahat ng yan, iba-iba lang talaga. May ibang bibig na nagpiplit sa pulpito, meron din ibang bibig na nakipagchismisan lang. Pero ang doon mga kapatid, walang problema kung makipagchismisan. Huwag lang yung chismis na makamundo. Nasa Panginoon tayo, yung nasa Panginoon na chismis. Amen? Gaya nung ginawa ng mga the three Marys in the Bible, mga kapatid, praise the Lord. Okay, next is the value of each member. Ayun, ito na pala. Yan na pala mga kapatid, praise the Lord. Okay, babasahin ko lang. Diyan kasi wala ng mga verses na nilagay ko. Hallelujah. Pero dito mga kapatid, mayroong mga verses. Sabi dito, Romans chapter 12, verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Iba-iba yung gifts natin mga kapatid. Praise the Lord. Sa, ayun. Yung sa pangalawa kanina, kasi pangatlo na yan, Ephesians chapter 4, verse 16, from whom the whole body fitly joined together. Ito yung sinasabi niya. So dito, nawawala dito. Bakit ko binabanggit ang mga yan? Kasi pag hindi natin maintindihan yung parte natin sa katawan, ang nagiging kalalabasan nun, pagrereklamo. Okay? Bakit si Ilong siya na lang palaging umihinga? Wala kang magagawa doon. Ilong siya. Okay? Siya yung nagpipray. Okay? Siya yung nagdi-devotion. Pero hindi ko sinasabing lahat, mga kapatid, na specific lang ito sa tao. Ang sinasabi ko lang dito, kagaya sa Bible, di ba mayroon tayong lahat may faith. Tama? Amen.
Pero sa gifts of the Holy Spirit, mayroong gift of faith. Sa faith, in general, tayong lahat meron. Pero ang gift of faith, hindi po lahat meron. Okay? Dapat natin maintindihan yon. Kaya pag sinasabi ko itong prayer, hindi ibig sabihin na si brother lang, si sister lang mag-pray, tapos ang iba hindi na. Hindi po. May general prayer, pero meron talagang ministry doon sa prayer. Mayroong ministry sa church na gift of helps. Nabasa niyo yun? Helps. Meron yun. Sila yung mga nagwawali sa church, naglilinis ng CR, o kagaya ng anak ni Sister Karen. Diba? Mga helps yan, mga kapatid sa iglesia. Yes, that's right. Merong ganon. Meron. Okay? Actually, kakasama dyan yung giving. Nag-sponsor o ito, pastor, or sa mga, actually, yung mga binibigay natin dito na nagagamit sa iglesia, kasama yung mga kapatid. Gifts of helps yun. Praise the Lord. Sabi dito, those parts of the body that seem to be weaker are, ayun, kanina, yung indispensable. May minsan na akala natin, ano bang silbi ni brother, na sister, parang pumunta lang sa preaching, umupo, umuwi. Pero hindi po ganoon, mga kapatid. Okay? Maybe hindi pa niya na-discover yung part niya, kung ano siya, yung purpose niya, pero hayaan mo lang. Kasi for the meantime, siya po yung tenga na nakikinig. Okay? Hayaan mo lang. Kasi yung faith kasi, nanggagaling yon saan? Pakikinig. Eh kung nakaupo pa lang sa din umuwi, hayaan mo muna. Nakikinig eh. Eh kung palabasin mo yan, sino makikinig sa'yo? Diba? So, yon mga kapatid. So, merong mga akala natin na mga weak, pero meron pala yung mahalagang parte sa katawan. Okay? May isang tatlong lalaki pumunta ng bus. Ano ginawa nila doon? Siyempre, nag-evangelism. Yung isa nag-preach, yung isa kumakanta. Yung isa, tahimik lang. No? Alam nyo, ang nakapag-catch ng attention doon, nakapag-build ng impact, yung tahimik lang. No? Tanong nyo bakit? Kasi yung tahimik lang, siya lang yung nagbayad ng pamasahe. Sa lahat, yung isa nag-preach, yung isa kumakanta, pero yung isa, namasahe siya. Siya lang nag-abot ng pamasahe. Sa tingin niyo, sino makapag-build ng impact doon? Yung tahimik lang. Kasi hindi ito nakikita sa salita lang. Merong gawa. Amen? At dapat natin maintindihan, sa part of the body, merong kayang gawin ng isa na hindi kayang gawin ng isa. Amen? So, halimbawa, si commission. Kaya nga, masasabi ko sa mga kakilala ko, hindi matatawaran yung sipag nito sa paghahayo. May trabaho pa yan. Kasi may mga magagawa talaga ang isa na hindi magagawa ng isa. Hindi mo mapapantayan yun. Amen? Amen. So, lahat tayo may value sa iglesia. Huwag mong isipin na nakaupo ka lang, wala kang value. Lahat ng yan may purpose. Lahat ng yan dumadaan sa proseso. Maybe student ka pa lang. Wala ka pa sa training part. Okay? Pero lahat ng yan ay para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Colossians chapter 2 verse 19, knit together, increase it with the increase of God. Sa pakikipag-isa, fitly joined together, yan po ay para sa kapurihan. Hindi para i-increase ang sarili, kundi para sa increase ng Panginoon. Kapurihan ng Panginoon. Kaya humility, mga kapatid, yung sinabi ko kanina, which is nakadikit yung pagmamahal doon, it's not denying your strength. Okay? It's not lying, it's not denying your strength. Pag marunong kang kumanta, alam mo na marunong kang kumanta. Alam mo na alam mo. Okay? Pero huwag mo lang ipagyabang. Ibigay mo lang sa Panginoon yung pagpuri. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam mo yun, mga kapatid. Alam mong tumugtog. Alam mo yan. Brother Carlo, alam naman natin, napaka-humble ni Brother Carlo. Tahimik lang. Pero hindi porket tahimik ka,
wala kang part. Ang laki ng nagagawa ng instrument sa church, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi ibig sabihin, eto, hanggang church lang, natutug lang instrument, pero hindi naman umahay sa labas, hindi nagagamit yung yun. Hindi po ganun. Yes. Okay? Kasi, nag-preach ka nga sa church, sa labas, dinala mo sa church. Pagdating mo sa church, anong gagawin? Nakaupo, walang tumutugtog. Walang nag-share ng Word of God. Lalago kaya? Hindi po. Kasi part sa isang Kristiyano ang worship. Praise and worship, mga kapatid. So, malaking parte yan sa iglesia. And part yan ng soul winning. Kasi soul winning, hindi ito yung isang gabi lang. Kasi pagdala mo sa church, hindi ibig sabihin na baptize na yan, ay stop na ang soul winning. Hindi po. Tuloy-tuloy po yan. Gaya ng 4 quadrants of life, mga kapatid. Next slide. Number 4 is every part doing its shares. So, yun kanina, mga kapatid. Hallelujah. Merong contribution ang bawat parte. Yun yung sinabi ko kanina, kahit kilay ka lang, meron kang parte. No? Or kung napapansin man ng mata at kilay, minsan yung noo, hindi napapansin. Silent lang yan, pero malaking parte yan. Subukan mo, wala kang noo. Diba? Ma-imagine mo yung mukha mo, wala kang noo. Diba? Lahat ng yan talaga, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, you are wonderfully made. Praise the Lord. Hallelujah. So, meron na yan. Kung ikaw ay intercessors, mga kapatid, hallelujah, and mag-pray ka, mag-intercede ka. Kung ikaw ay preacher, mag-preach ka. Kung ikaw ay photographer, mag-take ka ng picture. Videographer, mag-video ka. Lahat ng yan kasi may silbi eh. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, may silbi yan. Why? Kasi yung mga nagbibideo dito, mayroon kasi mga nanonood sa online eh, na nakikinig ng Word of God. So lahat ng yan, mga kapatid, praise the Lord, meron niyang silbi. Si Brother Andrew, na-win siya sa training doon nila Brother Gerdo sa Samar. One time, meron kasing training namin doon, dinala ko sila sa street preaching. Training pa lang yun kasi tapos na ang teaching namin, na-learn na sila. And sabi ko, panahon na para i-apply sa field. And isa ito si Brother Andrew na nahayuan doon. Okay? Hindi kami ang nag-convert sa kanya, ng Panginoon, ang nangusap sa kanya. Okay? Actually, may background ako sa buhay niya. Pero gaya na sinabi ko, siya na lang mag-share sa inyo. No? Pero blessing, no? Pagdating dito, alam mo, yung puso kasi, once nakakilala ka sa Panginoon, praise the Lord, naranasan mo yung presensya ng Panginoon, hanap-hanapin mo. Kaya salamat sa Panginoon, talagang minessage niya ako eh. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko sa'yo, bro, sama tayo sa JSAT. Walang alinlangan. Hinintay ako ng hanggang alas 10. Alas 10 bro, no? Mag alas 11 na ata ako dumating. Praise the Lord. Sabi ko sa kanya, tulog ka muna bro. Kasi baka matagal ako kasi may pinuntahan pa. Praise the Lord. So, welcome ka dito sa church. Okay? Number 5 is fitly framed for a purpose. Actually, na-topic ko na yan. Na-discuss ko na kanina, no? Pero yung purpose na yan, mga kapatid, ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ephesians chapter 4, verse 16, sabi niya, whom joined and held together by every supporting ligaments grows and builds itself up in love as its part does its work. Okay, so yun kanina, mga kapatid, praise the Lord. So dito, meron tayong application. Praise the Lord. Okay, next slide na natin. Ayan, so fitly framed for a purpose. Ayan, katulad nung bahay na yan, lahat ng yan, lahat ng bakal na nilagay dyan, lahat na makikita mo, mayroong purpose yan. It's part of the foundation sa isang bahay. Okay? Actually, mayroong pinaka-foundation sa flooring, di ba? Pero, yung sa taas is part of the foundation. Kasi mantakin mo, kahit matibay yung pinaka-flooring niya, pero pag hindi matibay yung nandyan sa, hindi ako engineer
Pero pag hindi matibay yung nasa kunting lindol yan, magkakrak yan. Okay? Praise the Lord. So, next. Ayan, committed versus involved. Okay? Nandoon kanina yung committed, na-discuss natin, actually sa last Sunday yon. Pero we are not just committed. Kailangan nating maging involved. Maganda na committed tayo, pero hindi dito sapat ang committed lang. Kailangan maging involved. Siya, committed siya. Ito, involved. Committed na, involved pa. Okay? Anong pinagkaibahan nun, brother? May isang kwento na naman. May isang baboy at saka manok. Sabi nung manok, araw-araw ako nagbibigay ng itlog sa amo natin. Ikaw, tulog-tulog ka lang. Pinapakain ka palagi. Now, sa church, mayroong patulog-tulog lang. Amen? Kain tulog. Meron din yun. Okay? Pero ang sinasabi ko, hindi para i-discriminate or i-condemn. Okay? Mayroong purpose yan. Kahit patulog-tulog yan ngayon, baka malay mo yung insomnia yon, di ba? Yung story last time. Praise the Lord. So, sabi nung baboy, oo nga, patulog-tulog lang ako. Pinapakain ako. Pero alam mo ba, nang ibibigay ko sa amo natin ay yung buhay ko. Sa'yo, you are committed to give your eggs daily. Pero sa akin, hindi lang committed. Pag tumaba ako, kakatayin ako, lilitsunin, buhay ko ang ibinibigay ko. Anong ibig sabihin nun? We are not just committed na ganito yung gawin natin. Kasama dito yung involvement. Lahat ng ginawa nyo dito, maging sa simpleng pag-set up nito, mga kapatid, praise the Lord, you are getting involved. Yes. Yung mga kabataan, they are getting involved. Amen. No? Minsan tahimik lang, hindi natin masyadong napapansin yun. Pero nakikita ko, itong mga potential nito. Praise the Lord. Maganda yung pagka-train, of course. Glory to God sa mga parents ng ganon. Hallelujah. Minsan din natin napapansin yan. Pero they are involved. Kasi sila yung nagliligpit siya, no? O si sister, no? Praise the Lord. Nagmamap. No? Mga tain ng pusa, aso. Hallelujah. Hindi lang siya committed. Naging involved. Yes. Kasi magtakin mo, mag-worship ka dyan, may tain ng aso na nangangamoy. Diba? Tapos, na-Holy Ghost, natumba. Akala mo, na-Holy Ghost. Yun pala, na sa amoy. No? Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Hindi ka mapakali. Lahat ng yan, mayroong purpose. Mayroong ambag sa iglesia. Lahat, kahit mga nag-donate ganitong mga lahat ng mga instrument na ito, they are involved. Di lang sila committed. They are involved, mga kapatid. Yes. Hallelujah. So next verse, next slide. Marks of a soul-winning church. Praise the Lord. Marami yan, mga kapatid. Hallelujah. Number 1 dyan is, you are united in love. Okay, lahat ng pinag-usapan natin tungkol ito pagmamahal ng Panginoon. Gaya ko nga, na sinabi, isang tema lang mula sa Old Testament hanggang New. Ang Diyos ay nagpapatawad. Bakit? Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Praise the Lord. Number 2 is, kung part ka ng body, wag kang humiwalay sa head. Pwede kasing sa part of the body, meron akong nakikitang taong walang kamay. Nabubuhay sila, tama? Meron ding walang paa. Nabubuhay sila. Pero wala pa ako nakikitang tao na nabubuhay na walang ulo. Amen. Ha? Meron? Oh. Oh. May isang condition dati, papayag ka, milyonaryo ka, pero ang ulo mo parang munggo. Kahit sabihin natin parang munggo yan, pero at least may ulo, okay pa rin. No? Pero pag walang ulo, mga kapatid,
tatakbo ka. Baka salubong mo sa daan eh. Bisusuluin mo, walang ulo. Tatakbo ka, mga kapatid. Praise the Lord. So, pag ang isang parte ng katawan ay hindi connected sa head, ano mangyayari? Ha? Paralyzed. Paralisado. Kaya, mayroon ka ng part. Committed ka na. Involved ka na. Number 1, kailangan mag-flow ang love. Number 2, you must be connected to the head. Okay? Okay, mayroong iba may ulo. Mayroong katawan. Kaya lang, hindi na nakakonect doon sa function ng utak. Nababaliw yung iba. Diba? Hindi na nag-proper connection, mga kapatid. Praise the Lord. Number 3, growing together. Hindi yung ako lang. Hindi po. Nagkakaisa tayo. Know your purpose, pero walang sidekick dito. Ikaw brother, sidekick lang kita. Wala po. Lahat yan may purpose. Okay? Grow together. Empower to reproduce, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Number 6. Number 7. Okay pa ba kayo dyan? Hallelujah. Refreshment lang kasi ito. Kaya dinaan ko sa kwento, mga kapatid. Praise the Lord. How can I contribute? Yun ang tanong. At ang makasasagot yan, mga kapatid, praise the Lord, ikaw lang. Pero magbibigay ako ng mga ilan. Number 1 is to pray. Okay? In general yon. May iba't ibang purpose kasi may fivefold ministry. May evangelist, may missionary, may pastors, may teachers, mga kapatid. So, lahat ng yan, ministry yon. Okay? Nami-misinterpret ng iba, yung iba nagiging title. Walang problema i-title yan, pero the essence is not in the title, but in the ministry. Okay? It's not a position, but it's a possession. Okay? Nagaling sa Diyos. Praise the Lord. Okay, number 1, to pray. Lahat tayo, alam natin to. Number 2, learn. Join training, mga kapatid. Number 3, share. Number 4 is to connect. Kapatid, wala akong ministry. Wala problema. Pwede kang tagakalabit. Tagakalabit ng late. Tagakalabit ng hindi na nagsimba. Pwedeng gano'n. Malaking ministry yun. Brother, kumusta na? Visit ka sa church, na-miss ka na namin. Sister, kumusta ka? Sa simpleng gano'n, pwede kang magdala ng kaluluwa sa church. Simpleng invitation. Kalabit lang. Tapikin mo lang. Huwag mo lang lakasan. Praise the Lord. Kalabit lang, mga kapatid. Praise the Lord. Serve. Kasama dito yung mga spiritual gifts. Commit. Involve. Pinakalas. Care. Okay? Yung marunong kang mag-care. Paano ba mag-care? Kumain ka na, sister. Hindi po ganon. Kumain ka na, brother. Tulog ka na. Kahit kumain na. Hindi pa po. Ay, kumain ka na. Anong oras na? No? Hindi po ganon, mga kapatid. Care is meron kang concern sa kaluluwa. Okay? Para sa conclusion natin, I think time na. Praise the Lord. Meron akong isang story. May isang daga na problema siya, mga kapatid. Sabi niya, nakita ako ng may mouse trap doon sa bahay. Sabi niya doon sa manok, "Manok, tulungan mo ako. May mouse trap doon sa nilagay yung amo mo, may yung ba tawag? Mouse trap, tama? Oo. Natakot yung daga. Sabi ng manok, paki ko. Mouse trap nga eh. Manok ako, pang-daga lang yan. Nagsumbong siya sa baboy. Baboy, tulungan mo ako. May mouse trap doon. Sabi niya, anong paki ko? Hindi ko problema yan. Pinapakain lang ako dito, di naman ako lumalabas. Nasa cage lang eh. Nagsumbong sa baka, mga kapatid. Sabi ng baka,
Ang problema ko dyan sa mousetrap, kahit apakan ko pa yan. Wala yan sa akin. Ba't ako problema yan? Problema mo na yun. Now, merong mga problema na, alam mo yun, may mga sinishare sa atin na problema na minsan naisip natin, kapatid, yung dinaanan mo na problema, hindi ko naman problema yan eh. Ba't ka kasi dyan dumaan? No, may mga ganon. Okay? O gagaya nung daga, nagsumbong na sa manok. Sabi nung manok, hindi ko problema yan, manok ako. Ba't ko problemahin yung mousetrap na yan? O, nagsumbong sa baboy. Sabi nung baboy, aanuhin ko yung mousetrap na yan, problema mo yan, daga ka eh. Pang mousetrap lang yan, pang daga lang yan. Nagsumbong na sa baka. Siyempre, lalong walang pakialam yung baka. Aanin niya yung mousetrap, kahit maapakan pa niya, masisira pa niya. So walang concern. Yung tatlo na yon, si manok, si baboy, si baka. Isang gabi, dumaan ang ahas. Parang excited kayo sa susunod. Pagdaan ng ahas, naku, nakalabit yung mousetrap, naipit. Oh. Tansahin nyo, saan naipit yung ahas? Oh, sa buntot. Oh, sa katawan. No? Siyempre, mousetrap yun. Hindi naman agad, yung ulo kasi nakalutang yun eh. Oh, sa katawan talaga yun. Nako, dumaan doon yung pinuntahan nung may-ari. Akala na may daga na trap. Paghawak nung may-ari, nakagat nung ahas. Problema na. Sabi nung habang nagkasakit na yung may-ari, kailangan nating, lagaan niyo ako ng, gusto ko ng tinulang manok. Yung manok kanina na walang concern doon sa daga, dahil mousetrap naman eh, naging tinula. Nagkasakit pa yung may-ari, naubusan ng pera, kailangan katayin yung baboy para ibenta. Kinatay ngayon yung baboy, mga kapatid. Yung baboy kanina na sabi niya, wala akong pakialam dyan, mousetrap yan eh. Kinatay. Ngayon mga kapatid, lumala pa yung sakit, pinatawag yung kamag-anak. Baka mamamatay na yung amo. Nagkatay ngayon ng baka. Now, anong lesson doon? Sa simpleng problema na wala kang concern, pwedeng ikapahamak ng lahat. Amen. 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 Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Kahit sa isang membro, gaya ng sinabi ko kanina, kahit kuko ka lang, may silbi ka sa katawan. Amen. Kahit kilay ka lang, may silbi yan sa katawan, mga kapatid. Praise the Lord. Lahat ng yan, may silbi. Praise the Lord. At kailangan mong maging concerned. Kasi, you are connected on that body. Kung merong masaktan dyan, kasama ka doon. Amen? Pero kung merong i-bless dyan, kasama ka dyan. Amen? Praise the Lord. Kaya sa commitment, anong sabi doon sa pagkasal? In richer and in poorer. Committed yun. Mga kapatid, praise the Lord. Sama-sama. Pero ang kagandahan doon, mga kapatid, hindi lang sama-sama, kundi nakipag-involve. We are fitly joined together, sabi ng Biblia kanina, na parte ka ng katawan na fitly joined. Pinag-isa sa isang katawan. At ang head natin, walang iba kundi ating Panginoong Hesus. So to God be all the glory. Hanggang next time, mga kapatid. Refreshment lang ng natin. Amen. Praise the Lord. And ibabalik ko na po sa MC. Salamat na. Napakaganda pong illustration, mga kapatid. So, masaya ba kayo? May natutunan po tayo, mga kapatid. Ito po ang Diyos. Palakpak kay Lord.